Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So, meron tayong bagong customer. Hyundai Elantra model. Ano model to? 2017. Hyundai Elantra 2017. So, ang complaint nga pala ng customer nito, pag itinakbo mo, natin, pakita ko sa inyo. Naka-under to ngayon. Pag itinakbo mo na siya, lagay natin naka-P yan, naka-parking R, N, D. Habang naka-drive ka, tumatakbo ka, bigla siya ditong magkaka-manual switch dito. Naging number 3, number 2, ganun. Tumatalon siya. Dapat hindi ganun kung naka-D ka lang. Kung magma-manual switching ka, dito ka, ganyan. Number 1, tama yan. Number 2, ganyan dapat kung magmamanual ka. So kung naka-D ka lang, na tumatakbo, tapos biglang tumalon dito ang numero, number 3, number 2, ganon. So, akala ng customer, may problema sa automatic transmission. So, yun ang inaakala ng customer. So, ngayon, na-diagnose ko na to, natapos ko na to. So, ang problema talaga nito, kasi talaga siya, parang sisirain talaga yung makina, tapos malakas yung takbo mo, mga 100, 120, tapos 120, tapos bigla siyang magsishift ng manual third gear dito, number 3. So, sisirain talaga yung natin dyan, yung makina o automatic transmission. Yan. So, bigla siyang nagsishift ng kusa. Dapat dyan, pag naka-D ka lang, dapat hindi siya lalagay dito sa number. Hindi maglalagay ng number dyan. Maliban na lang kung ilalagay mo siya dito sa manual selection. So, i-explain ko. So, dito sa baba ng lever, dito banda, sa gilid na to, kailangan baklasin tong cover. So, merong switch dyan. Merong switch dito. Ang tawag doon is sports mode switch. Kasi sports mode switch, kasi pwede mo siyang i-manual. Yan, manual yan. Naka-sports mode switch ka na dyan. Yan, pwede mo i-angat. Number 2. Hanggang number 2 lang yan kapag naka-steady ka. Pero kapag nakatakbo ka na, pwede mo siyang i-shift pataas. Third, fourth, ganon, fifth, ganon. So, yan po siya. May sports mode switch po yan dito sa baba, mga ka-auto. So, yan po. So, paano mo malalaman kung sira na yung sports mode switch? Ganito mga ka-auto. Explain ko sa inyo. So, kapag pag D dyan, naka-D ka, tapos dito, diretso siyang naka-number dito. So, matik po yan, may problema sa sports mode switch dito. Pangalawang problema niya, symptoms, naka-D ka, tapos pag i-manual mo, pag i-manual mo, nakalagay dito 2 kaagad or 3. Yan, isa din yan. Sira din ang sports mode switch dyan. Paglagay mo ng D dito, so okay siya, number 1. Tapos pag iangat mo ng number 2, ayaw siya mag number 2, sira din yung sports mode switch dyan. Dapat mag number 2 yan, kahit naka-steady ka. Magna number 3 lang yan kapag tumatakbo ka, 4th, 5th, yan, pwede ka mag-shift dyan. Pero naka-steady ka lang, hindi ka nakatakbo, so lang talaga yan, 2 lang talaga yan. Yan yung niya, normal niya. So yan po mga ka-auto. So yung problema nito, kaya siya nagja-jump, naka-D ka, diba? Tumatakbo ka 100, 120, kaya so bigla siyang nag-shift dito ng third gear, manual sa niya, selection. So third gear, lakas ng takbo mo, bigla siyang bumaba yung niya. So ang problema niyan, kasi itong sports mode switch dito,
konektado yan dito sa clock spring. Dito yung clock spring niya. Konektado po yan siya. Kahit wala siyang sports mode switch dito or dito, kaya sa mga Sonata meron yan dito yung ginaganon. O pinipindot dito sa baba. So dito meron din dito yung iba. So ito wala po. Pero yung clock spring natin, may nakaabang po yan sa sports mode switch. Konektado po yan dito sa sports mode switch. Yung clock spring niya, konektado po yan. Kaya itong ano, pwede nitong palitan din. Lagyan ng switch dito sa sports mode switch. Kasi may nakaabang na yan dito, wire. Wala nga lang siyang switch dito sa original niya, pero pwede mo siyang i-modify. Anuin mo siya ng ibang ano nito, steering control switch. So yan po mga ka-auto. So ang problema dyan, bakit siya tumatalon? So may problema dito sa clock spring, nagsushort siya. So ang ginawa ko para ma-sureball, so tanggal muna sa socket dito sa baba. Itong socket dito sa baba, ito sa ano to, airbag. Itong kabilang ano, wire, ito socket. So tanggalin yan. Tinanggal ko yan kanina. Tapos ni road test, so hindi na siya tumalon. So ibig sabihin, nasa clock spring po ang problema mga ka-auto. Dito po yan sa loob, clock spring. Sira na yan, putol. So nagkaka-short yan, lalo na pag ikot-ikot galawan mo ng manubila. So yan po mga ka-auto. So Hyundai Elantra model 2017. So modelo. So akala ng customer may problema na sa automatic transmission. So buti na lang dito siya napadaan sa mga Pilipino. So wala siyang ano, hindi siya na, kung sa iba siyang dumaan baka binaklas na yung ano nito. Kung ibang lahi ang nag-check, baka mahatulan ng transmission automatic. Excuse me. So yan po mga ka-auto. So okay na po ito mga ka-auto. Clock spring lang po ang problema nito, nag-short siya. So mga ka-auto, ituturo ko naman yung sintomas na may problema sa wiring dito sa clock spring, yung wiring nya. So ganito, pag nakadi tapos bigla siyang nag-number dito, 3 or 2, steady siya. Tapos kung pag iangat mo diyan, kung i-switching mo, tapos ayaw siyang umangat, so ibig sabihin maaring nag-short dito yung wiring. Kasi isa din sa mga sakit ng mga Hyundai, yung wiring niya madaling madurog yung insulator. So kaya pag nadurog yung insulator niya, nagkakadikit yung wire. Kasi sa wiring ng cross control niya, yan, magkadikit lang siya, magkatabi. So yan po, maaaring magdikit yan sila pag nadurog na yung insulator ng wire. So yan po ang sakit ng mga Hyundai. So pangalawa, paano mo malalaman na dito banda sa wiring or dito sa clock spring? Pag nakatakbo ka tapos bigla siyang mag-jump, nakadi ka tapos bigla siyang nag-jump, so maaring yung wiring dito nag-short din. Kasi takbo ka, siyempre gagalaw yung mga wire, baka nagdikit. So maaari din dito sa clock spring. So yan lang po. So dalawa lang ang mga posibleng sakit dyan, mga problema. So sport mode switch, wiring, or sa clock spring mismo. So tatlo pala. So yan po. So tatlo lang ang titignan nyo. Yan po mga ka-auto. Salamat nga pala mga ka-auto sa panonood nyo sa mga video ko. So thank you for your support. So sana tuloy-tuloy pa rin yung suporta nyo, panonood. Sana may nakuha kayong idea sa sa binablog ko. So sa mga baguhan na mga automotive electrician, so pwede nyo po akong i-follow, subscribe, pati rin sa YouTube channel ko para makita nyo yung mga video kong ginagawa.
troubleshooting. So makakuha naman kayo ng mga idea. So sa mga baguhan, wag na yung mga veterano kasi kansaw lang abutin natin doon. Mga baguhan muna. So, marami po akong mga tinotroubleshoot, mga dinadiagnose. So ayun. Thank you for watching guys. Bye bye.